tahimik lang, matyaga, tinitis yung sakit. Yan, ganyan po ang mga nanay nating lahat. Pero minsan, sa sobrang lakas nila, nakakalimutan na rin nating may karapatan at may pangangailangan silang alagaan ang mga sarili nila. Kaya narito na po ang mga signs na kinakailangan na pong patingnan ng inyong mga nanay sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan ninyong mga doktor. Tara, pag-usapan natin yan. Bago ang lahat, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at syempre sa aking nanay, pati na rin sa magiging nanay ng mga magiging anak ko. Buisit. O ito na, alam nyo ba na maraming mga nanay ang hindi nakapagpa-check up dahil baka abala lamang daw sila dahil wala naman silang nararamdaman o kung ano pa man ang mga dahilan nila. Pero sa family medicine, madalas kami nakakita ng mga nanay na huli na nang sila ay magpakonsulta. O ito ilang mga signs na hindi dapat palampasin. Una, pananakit ng likod o balakang o kasukasuan. Lalo na yung lampas 40 na, maaari pong early sign kasi yan ng osteoarthritis o di naman kaya osteoporosis. Ayaw natin yan. Kung pabigat ng pabigat ang katawan ni nanay o kaya naman hirap siyang umakyat sa hagdan, it is time for check-up. Baka kinakailangan din po nating solusyonan na yan. Pangalawang sign, mabilis na mapagod kahit kaunti lamang po ang gawaing bahay nila. Yung tipong dati namang nagagawa pero ngayon konting galaw lamang, pagod na. Hindi yan normal. Maaring anemia, thyroid disease, pwede rin pong heart disease na hindi nakakalata o di naman kaya respiratory disease. Patingnan na po agad yan. Pangatlo, hindi na regular ang menstruation pero may pagdurugo pa rin kahit menopausal na. Lalo na kung matagal nang tapos ang regla ng nanay ninyo tapos biglang magkakaroon ulit, red flag yan mga kapatid. Kinakailangan masilip yan ng OBGYN kung ano ang nangyayari. Pang-apat, dumadalas ang pagkalimot at mga mood swings. Minsan hindi lamang yan dahil sa pagiging makakalimutin. O pwede rin pong early signs ito ng cognitive decline o kaya depressive symptoms na hindi lamang nila nasasabi. Panglima, kung mayroon pong family history kayo ng diabetes, hypertension, breast cancer, nako, kung wala pang mga sintomas, dapat magpa-screen po tayo. Mas mataas ang chance kasi kung mayroong lahi. Pang-anim, kung hindi pa po siya nagpapa-annual check-up man lamang for the past 1 to 2 years, kinakailangan na rin po natin ng check-up. E di ba lagi nga po natin sinasabi, prevention is always better than cure. Lalo na sa mga edad 40 pataas, kinakailangan yan ng regular BP monitoring, breast examination, pap smear at clinical chemistry, pati na rin po kahit yung urinalysis, fecalysis at complete blood count. Tandaan, hindi po pwedeng puro si nanay lamang po ang nag-aalaga. Baka hindi lamang yan nakaka-voice out, baka si nanay matagal nang may nararamdaman, hindi lamang nagsasabi, inuuna lamang din po ang pamilya. Kaya ngayong Mother's Day, imbis na bulaklak lamang pong ibigay natin, bigyan din po natin sila ng regalo na magiging pangmatagalan kalusugan. O siya paano? Sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you in the next episode. Ingat.